Potato Corner, 325 to 450,000 ang franchise. Master Siomai, 280,000 pataas ang mga franchise. Grabe! Ang tanong, maganda ba pasukin ang franchising business? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Okay guys, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang franchising. Maganda ba siya talagang pasukan? Okay, pag-usapan muna natin ang pros. Maganda talaga ang franchising. Bakit po? Number one, meron na siyang brand. Hindi ka na mag-create ng brand. Meron na siyang system, susundan mo na lang. Number three, proven business concept na siya. Okay. Siyempre, kung titignan po natin, pabor po yan, di ba? Pero ano naman ang negative side ng franchising? Siyempre, may mga franchise fee, may royalties, tapos hindi mo pwedeng i-adjust agad kung anong gusto mo kasi kailangan sumunod ka. I would like to share with you ang tamang proseso at tamang pagpili ng tamang franchising. Okay? So, kung excited na po kayo, please get a paper and a pen. So, before you invest your hard-earned money, I hope that this will be able to help you to qualify kung anong papasukin nyo. Number one, pumili na may brand na may magandang track record and reputation. Importante po yan kasi at the end of the day, you are selling not only the product but you are selling the brand. Siyempre naman, pagka nasira po ang brand, ang apektado hindi lang po isa. 'Di ba lahat po ng branches. 'Di ba naalala nyo may isang food may sila pizza tapos nakasama ang plastic. Hindi naman sadya yan, nagkataon lang. So, syempre nagkaroon po ng epekto po 'yan sa brand, 'di ba? Kaya tsakin natin na talagang okay yung brand. Number two, dapat yung gusto mong i-franchise, align din yan sa iyong interest at kakayahan. Siyempre, kung mahilig ka sa food, magaling ka talaga sa food business ka. Ay, kung magaling ka naman sa mga services, sa services ka. So, mas maganda yung mahal mo yung ginagawa mo Hindi lang dahil pera-pera lang. I hope you understand. Next, kailangan talaga masusing pagsasaliksik. Alamin mo ang financial performance ng franchise ng mga nakaraang taon. Ang pinaka-best niyan is i-check mo yung ROI. When you say ROI, return of investment, gaano katagal? Kung magkano ang benta on a daily basis, tapos kailan babalik? Kung ang benta niya, let's say, 10,000, kailan babalik? 30,000, kailan babalik? Per day, at least maproproject nyo na. At pinaka-tip ko po sa inyo, bago kayo mag-franchise, make sure lang kung pwede, ma-interview nyo rin mga ibang franchisees. Kasi, syempre naman, yung nagpapa-franchise, sasabihin po nila, ay, syempre, maganda kumpanya. Meron bang taon magsabi na pangit ang kumpanya nila? Wala. Pero alam mo, makakapagsabi kung talagang maganda ang after-sales service nila, yung mga nag-franchise. Agree or disagree? So, I would suggest also, before you finally sign, as the franchisor, can I interview some of your franchisees so that I will also learn from them? Tip ko na yan sa'yo. Next also, pag-aralan mo rin yung tinatawag nating franchise agreement. Oo. When you talk about franchise agreement, basahin mo mabuti ang terms and condition. Mas maganda i-consult mo sa mga friends na lawyer mo. 'Di ba? Bago mo talaga, kasi minsan nasa fine print yan 'Di ba? Pag hindi mo pinag-aralan yan, ang chances are niyan, baka imbis na kumita ka, baka malugi ka. Ito yung next. Dapat tama rin ang location. Maghanap ka ng location na mataas ang foot traffic sa target market mo. 'Di ba? Isaalang-alang mo kung saan yung magkano uupa mo, accessibility, competition sa mga lugar, 'di ba? Alamin mo 'yun. Kung ang pwesto mo ay alanganin, kahit maganda ang brand mo, hindi ka tatauhin. Kaya nga, dapat kasama rin sa kontrata just in case na magkamali ka ng pili ng location. Sana may provision sa franchise agreement mo that you can transfer. Kasi kung hindi, nako, ipit ka. Okay, next. Marami pa tayong pag-uusapan pero bago tayong syempre magpatuloy, I hope that you are learning already. Kung natututo kayo, type learning in the comment section. At syempre naman, may part ng mga franchisor pero meron ka ring part. Oo, anong part mo? Mahusay na pamamahala. Syempre, wag natin iasa lang sa franchisor. Dapat aktibo ka rin, 'di ba? Kailangan first hand, ikaw pa rin Negosyo mo pa yan Hindi mo pwedeng sabihin nag-invest ka lang, bahala na sila. Mag-invest ka sa training, 'di ba? Lalo na sa training ng empleyado mo na to make sure na talagang up to par yung kalidad, 'di ba? Yung service na binibigay ng franchise mo. Make sure na lang sana mas maganda kung first few months ikaw mismo hands-on ka. And then after that, on your part also, syempre, like for example, yun nga yung mga potato corner, 'di ba? Dapat ikaw rin may personal kang mabisang marketing. Syempre, kailangan ikaw na yung magma-market, 'di ba, sa area mo, magta-tarpaulin ka, magfa-flyering ka, na para aware ang mga tao na may isang branch pala ng franchise na nandito, 'di ba? Syempre, pag nalaman ng tao, instead na pupunta ako sa malayo, dito na lang ako, 'di ba? At syempre naman, pagkatapos nyo, ito po, negosyo po ito. This is a business.
I highly recommend that you should check regularly sales, expenses, and customer feedback. Ulitin ko, sulat nyo. Sales, expenses, customer feedback. Bakit po? Syempre, pag walang benta, lugi. Di ba? At tapos yung overhead mo, dapat hindi mas malaki compare sa benta mo. At syempre naman, pinakamahalaga yung feedback na galing sa customer. Maganda ba yung service? Maganda ba yung product? Consistent ba? Di ba? At kung may problema, lahat naman ng negosyo may problema. Dapat mag-adjust ka lang. So, in order for you to be able to meet the expectation of the market. And lastly, pag nag-work na po siya, ito na gagawin mo. Expand. O, di ba? Kung nagtagumpay ng franchise mo, open the second one. Di ba? And then, nag-open the second one, you can open the third one. Di ba? Grabe naman. Kaya nga patuloy lang po ang dapat ang education po natin. Maging updated ka sa trends and industry sa franchising community. Just like marami akong friends sa probinsya. Sila na may-ari ng Jollibee, sila pa may-ari ng Chowking, sila pa rin na may-ari ng Greenwich, sila pa rin may-ari ng Shakey's. Grabe, sila na. Kasi natutunan nila yung franchise. Kaya mag-invest po sa continuous learning. Ang tagumpay ng franchising business, hindi lang pwede nating binili at i-expect natin tatakbo siya ng kusa. I do believe 50% of the job is done, but 50% is on your part. Okay? It takes dedication, sipag, tamang desisyon. Para ikaw ay maging successful sa inyong franchising business mo. Kaya ang tanong ko po sa inyo, sa session natin na ito, ano ang na-realize mo sa session natin in terms of franchising? Ano yung akala mo na tama ay mali pala? Oo, pakitype na lang sa comment section. I would like to learn from you. At if meron pa kayong request for me na video that you would like to know, please comment na lang sa comment section and I will try my best to do the video for you. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.